Abay, gusto ko mag-harvest mamaya ng mga gulay. Siyempre, mga halamang gulay na mula tanim mo na sinasabi mo, pinagmamalaki mong organic. Walang insecticide, walang anumang chemical, just normal, standard, organic. Yan. Okay. Sisira yung aking pangromansang kamay. Siya. Onyx, Kainags, first time pala ni Inags na nagtanim ng ano, no? Ng coconut. Magandang araw, magandang gabi. Saan man kayo mga yon, naroon, mga Kainags. Tuloy ang bakasyon sa Mindoro. Ayan. Narito tayo ngayon, mga Kainags, no? Sa probinsya ng Oriental Mindoro, sa bayan ng City of Calapan. At ngayon ay yayayain tayo syempre. Iimbitahan tayo ni Boss Chip. Sorry medyo nauutal tayo, no? Aayayahan tayo, iimbitahan tayo ni Boss Chip, no? Sa kanyang organic farm. Ano kayo yung makikita natin doon? Syempre, tatanungin natin si Boss Chip kung ano ba yung ating makikita doon sa kanyang organic farm. Ayan mga Kainags. Boss Chip, ano bang makikita natin sa inyong organic farm? Siyempre, marami tayong makikita doon, Boss Chip. Siyempre, mga coconut, mga halamang gulay, mga prutas na puno. Lahat doon, titikim tayo ng nyog sa farm ko sa Oriental Calapan. Pero by the way, alam nyo ba yan? Ito ang pansit-pansitan. Ayan. O yan iinom tayo ng sabaw ng buko doon sa farm ni Boss Chip. Kaya samahan nyo kami mga Kainags. Tayo ay magpupunta na doon sa farm ni Boss Chip. Okay, let's enjoy. Ayos. Wow! Ang ganda naman pala talaga ng farm ni Boss Chip. Tignan nyo nga naman yan. Ang ganda ng mga palay na yan, ano? At saka itong mga coconut trees, tignan nyo nga naman. Makakapagbuko tayo mamaya niyan, mga Kainags. Mukhang hanggang doon pag-aari yan ni Boss Chip, ano? Mamaya, tignan natin kung marami tayong ma-harvest ng mga vegetable, no? Ano ba, Boss Chip? Ano bang ma-harvest natin mamaya dito? Mga buhok. Kailangan natin ng buhok. Buhok? Buko? Meron ba tayong buko dyan? Marami tayong buko dyan. Okay. Mga halamang gulay katulad ng pako at kung ano-ano pa. At marami pa tayong itatanim dyan. Wow. Dala ko sa tricycle ko. Ayos. Mga katuray, di ba? Mga bansot na mga niyog. Yon ang katawag doon, no? First time ko narinig. Bansot na niyog. Siyempre Meron palang naman. ganyan na niyog dito, ano? Ayos. Ano pa hinintay natin? Let's go. Let's go. Hoy, mga gamit, teka muna. Ay. Ay, maliwanag. Ayan mga Kainags, nakita yung mga sisiw ni Boss Chip. Bagong pisa lang daw yan. Tumitiklaok po yung kanilang amaw. Ayan Kita nyo nga naman. Nakakatuwa, di ba? Nakakita ka ng mga ganyan dito sa farm, Tapos magpapakain lang tayo. Ayan, sasabugan lang natin sila ng pagkain nila. So ito ay yung pinagpigaan ng nyog. Maganda rin ito sa mga manok. Hindi kailangang itapon dahil masustansya pa siya, kahit napiga na yung gata. Yan, kita nyo ba yan? Pwede. Ano, Boss Chip? Pwede na ba natin sampulan? Ay, sorry. Ayos na ayos. Pwede. Okay. Ayan, mga Kainags, nalito ba kayo? O nahulaan nyo agad kung sino si Inags at si Boss Chip? So, by the way, mga Ka-Onyx, balik na tayo, hindi na Kainags. Pwede pa rin naman, Kainags, Ka-Onyx. Narito tayo ngayon sa farm, sa ating farm, Siyempre kasama natin si Inags, pinasyal natin siya dito, para naman makita niya yung ganitong farm. Kasi nung maliliit kami mga bata, hindi man lang kami nagkaroon ng ganitong farm. Pero excited kami na pumunta sa mga ganitong farm, kaya pinapasyal kami ng aking ama doon sa mga kakilala nila na may farm. Doon kami natutulog ng weekends para naman ma-enjoy namin yung bukid. Kaya ito na yung pagkakataon na muling mabalikan, ma-enjoy namin yung pagpa-farm. So papakita namin sa inyo yung buong farm, kung ano yung mga tanim dito, ano yung mga ginagawa, and then at the same time, syempre magtatanim tayo ng mga
pananim dito sa farm kasama si Inags. Siyempre, para may alaala si Inags sa atin. Bago man lang siya umalis dito ng Calapan City at bumalik ng Canada sa Canada. Siyempre, para merong alaala at meron tayong babalikan, no? At tignan natin. Ang ingay naman ng tigtalaok ng manok. Maririnig niyo yan? Namimiss niyo ba yon? So, yan. Titignan natin kung mamumunga ba yung mga itatanim ni Inags. Kasi pag hindi namunga, ibig sabihin hindi siya green thumb. May tinatawag yan mga ka-onyx, no? Pagka ikaw ay green thumb, ibig sabihin, pag nagtanim ka ay maganda yung mga pananim mo. Mamumunga, no? Mag-harvest ka na maganda. So, mamaya, try natin yan. Ano ba, Inags? Ano pang gusto mong gawin dito sa farm natin? Abay, gusto ko mag-harvest mamaya ng mga gulay. Siyempre, Yan. mga halamang gulay na mula tanim mo na sinasabi mo, pinagmamalaki mong organic. Walang insecticide, walang anumang chemical, just normal, standard, organic. Yan. Okay. So mamaya, bago yan, ikot muna tayo mga ka-onyx. Ayan, mag-harvest tayo ngayon ng pako. So kasama natin si Inags. Gusto niya ma-experience na makapag-harvest ng pako. Ligaw na ang palaya. Alam nyo ba yon? Yung maliliit ang bunga at napakasarap ng dahon niya. Yun lagi yung ginugulay namin. Nag-harvest sila rito tapos ginugulay namin doon sa bahay. So samahan nyo kami, no? Mag-harvest tayo kasama si Inags. Kasama din namin si Edwin. Kaya medyo nauna si Edwin. At doon sa pupuntahan natin na kung saan tayo mag-harvest ng pako. Kung makita nyo, puro damuhan pa yung farm. Actually marami akong may plano dyan, ano? Kaya lang hindi pa natin siya maumpisahan dahil nga naghahanap pa tayo ng yung talagang expert, no, sa pagtatanim ng mga gulay. So wala pa tayong makita. So bali sila Edwin na ang tutulong doon kung sino man yung mga magaling magtanim ng mga gulay. So medyo malawak siya. May mga tanim na rin ako mga saging dyan, and then yung paikot ng gilid may mga fruits na, may mga fruit trees na. Kaya pa? Kaya? Okay. Medyo magaling na si Inags, no, sa kanyang gout, pero hindi muna niya masyadong pinupuwersa yung kanyang paa. So yung talahiba na yan, mahaba yan hanggang doon. Papatayin yung mga talahiba na yan at gagawin palayan din kasi sayang, medyo mababa yung lugar na yan. Kaya pwede dyan ang palay. At dito sa bandang dulo na to, mga ka-onyx, no, mga viewers natin, merong ilog dito. Ang hindi lang maganda rito, yung ilog, kinakain niya na yung mga lupa dito, no. Ayan, no, konting-konti na lang, mauubos na yung ating, tatamaan na yung ating lupa dito. Kaya ire-request natin yan na mailipat sa dati niyang, kung saan dati dumadaan ang ilog. So doon sa bandang dulo, ganun din, nakain na ng ilog yung ating lupa. Kaya malaking area na yung bumaba. So papakita namin sa inyo mamaya. Dito lang kung saan tayo mag-harvest. Ayan, ano. Okay. So may mga kawayan din dito. Ayan, may mga kawayan tayo dyan na tanim. Itong saging na to, mga saging na lakatan. Lahat yan. Ano, Edwin? Meron tayong makukuha dyan, ano? Ayun, maraming mga pako tayo makukuha dyan, ano? So malinis na. Nilinis na yung itong area na to. So lakatan. Ito naman ay yung kulay pula na saging. Nakatikim na ba kayo nun? Napakinggan nyo na ba yung kulay pula na saging? So ito yon na malalaki, kulay pula. Tapos ito naman yung saging na medyo mahaba. Mga ilang pilin lang siya, siguro mga 3 hanggang 5 piling lang, pero mahaba yung saging at masarap din. Ito yon. So meron tayong variety nun. Kaya may mga tanim tayo iba't ibang klase. Makita nyo, no, yan lang yung ilog. Mamaya balikan natin yan. Samahan muna natin si Inags doon, no, sa pangunguha ng pako. Kaya may mga tanim ako dyan. Ayan. Ng mga citrus. Ayan, punta natin si Inags. Nakakato. Ito, maraming mga pako dito. Boss Chief, pakuha mo na lang yan, no? Ito. So, maghahanap tayo ngayon, mga ka-Inags, ano? Maghahanap naman tayo ng sa atin. Para maging pamilyar sa atin. Dito. Talbos ng pako.
Ito. Ayan, oh. Yun. Diba? Nakadali. Galing. Marunong na rin pumili si Inags, oh. Siyempre naman. Saan pa? Maghanap pa tayo rito. Marami rito. So, mamitas na rin tayo ng pako. Samahan natin si Inags para meron din tayong pang-ulam, ano. Ito, organic talaga to, no? Kasi walang spray to dito. So, ito. Maganda rin to mga ka-onyx, oh. Yan. Pako natin na nakuha. So, tatlo kami nangunguha ng pako dito. Si Kainag, si Edwin, at syempre ako na rin, no? Nakikuha na rin tayo para sama-sama tayo. So, ayun. Si Inags, no? Sama na natin nangunguha. Ayan, mga ka-onyx, no? Napakahirap palang mag-develop ng farm. So, doon sa mga gustong magkaroon ng farm, siguro unang-unang kailangan ninyo hindi lang financial, kailangan nyo rin ng plano, kailangan nyo rin ng expertise kung sino yung hahandle ng iyong farm. Kasi kung may farm ka nga tapos nakatiwangwang parang ganito, medyo mahirap din naman, ano. So sayang. Pero may mga plano nga tayo dito, no. Unti-unti lang gaya ng sabi ko. Ito katatapos lang siya mag grass cutter. So gagawin palayan na rin yan hanggang doon yung mga tambuan na yan, no? Iga-grass cutter yan, tapos gagawin siyang palayan. So unti-unti lang, meron din tayong plano rito na fish pond yung bandang dulo, doon sa dulo. Kasi doon ay hindi nauubusan ng tubig at mababang area, talagang hindi mo pwedeng gawing palayan, hindi mo pwedeng gawing gulayan. So talagang parang laging may tubig, hindi siya nawawalan ng tubig kahit tag-ulan. Kaya parang parang may maliit na bukal doon, kaya patuloy ang tubig kahit tag-init. Siguro yung area na yun, no, siguro mga 1,200 square meters yun, no, hahatiin natin sa dalawa na pwede natin gawing fish pond din. Pero later on na yun, ito muna yung bago natin dinedevelop ngayon, no, yung ating palayan mula rito hanggang doon sa dulo din yan. At ito namang area ng mga bakante, nakikita nyo, vegetable area talaga itong mga ka-onyx, no. Kaya lang wala pa tayo nakakita na naghahanap pa tayo, no, kung sino talaga yung marunong, magaling, gusto mag-develop ng mga gulayan. At maganda ang market dito sa Calapan City ng mga vegetables. Ito yung ilog dito, ano, sa gilid natin na halos kinakain na yung ating lupa. Kaya papakita natin kay Inags. Ito. So, si Inags. So, may nakuha pa rin siya mga pako, ano. Pero dito sa gilid niya may mga tanim tayo rito, rambutan. Kaya kung makikita nyo, rambutan yan, mga ka-onyx. And then yung doon banda, ayun, oh. Orange yun. Dito naman orange din siya, may ibang variety lang ng orange, Satsuma, Pongkan, Kiat na orange yan. Ito mga citrus yung dito banda. Yan. So ito yung ilog. Meron akong tanim dito na giant bamboo. Ito giant bamboo, ito yung mga pinakamalaking bamboo at masarap yung kanyang ubod at magandang panlamber yung kanyang kawayan. So sana lumaki siya. So yan, nakita natin, no, yung ilog, malapit na kainin yung ating lote. So pero doon banda sa dulo, halos kinain na siya. Giant duhat ito. Lahat po yan ay grafted, ano? Grafted lahat ng ating pananim, no? Kaya yung citrus na yan, 3 years mamumunga na yan. And then itong grafted duhat natin, mga 4 to 5 years mamumunga na yan. So ito yung bandang dulo natin, mga ka-onyx. Ito mga ka-onyx, no, nakikita nyo yung ilog niya, napakalaking ilog. Yung tanim namin na kawayan, no, ni Edwin, nahulog na naman. Ayan, no. Actually, 2 dipaan layo yung tinanim namin yan. Ilang months na ba yun? 3 months ago, no? Kinain na. Ito, kinain na rin. May mga yung kawayan natin dito, kinain na rin. Ay, hindi, ayun pa. Ito, yung hawak mo. Kinain na rin. So, nakakalungkot lang. Kaya ang plano natin, ipalipat natin doon. Actually, yung ilog na yan, mga ka-onyx, no, sako pa yan ang nabili nating lote, lupa. Hanggang doon yan sa kawayan na yun, no, mula dito sa may mohon dito, sa may poste na yun, yung poste na yun, hanggang doon sa may, actually may poste yan dyan dati, dyan banda sa una-unahan ng ilog na yan, ano. Kaya lang kinain na siya ng ilog kaya nawala. Mula dyan hanggang doon sa kawayan na yun, sako pa natin yun, ano. Kaya lang medyo
sinawing palad tayo na gano'n na nangyari. Kaya pero nakaplano naman tayo na ipapalipat natin yung ilog. Ibabalik natin, no, doon sa dati. Hindi naman natin ipalilipat, ibabalik lang natin sa dating daanan niya. So sana kaawaan tayo ng Diyos, no, para ito ay pwede pa rin natin gawing fish pond or pwedeng taniman ng mga fruit trees. Sayang kasi. Tsaka kung hindi natin siya ililipat, titibagin niya ng titibagin ito. Lahat ito. Yung sa gilid na yan. Hanggang doon. Kung makita nyo, no, tibag na siya. May kawayan yan dyan, no, kamakailan lang. Ngayon natibag na siya, mga ka-onyx. Ayun yung kawayan, nakita nyo ba yon? So bumagsak na siya, yung kawayan. So grabe yung nangyari. Dati, no, nung siguro mga wala pang 2 taon nung nabili ko to, marami na siya nakain, ano. Pero mga 1 taon, I think ang ibig ko sabihin, sa loob ng kulang-kulang 2 taon, halos na sa mga 20 meters na ang nakain niya nung nandito ako. Bukod pa nung hindi ko pa siya nabibili, marami na siya nakain. Pero nung napasa akin na, nung nabili ko na to, mga 20 meters pa ang kinain, no. Kaya tuwing babagyo, nako, kinakabahan ako palagi. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin, lalo na ito tuloy-tuloy pa rin siya kahit magtatag-init na, basta tumaas ang tubig. Diyos ko naman. Panginoon, sana kahabagan tayo ng Panginoon kung paano gagawin natin. Sana lahat ng ating pupuntahan na ihingian ng tulong ay tumugon para mailipat natin yung ilog na to. Ayan, mga ka-onyx. O sundan na natin sila ka-inags, no? Sundan na natin sila inags at sila ay magbubuko na kasi medyo napagod na kami sa pangunguha ng pako. Ayun, ano, nakaakyat na pala si Edwin doon sa taas ng buko. At andito si inags, ano. So tinitignan niya yung buko na kinukuha ni Edwin. Ayun. Yan, oh. Yan, babagsak na yung buko, no. Okay. Taas nun. So inom muna tayo ng sabaw ng buko. Wow. Ayan, babagsak na yung buko. Yeah! Nice. Ayos. Ayan, nakuha na mga kaibigan. Inom muna tayo ng sabaw ng buko at kakain tayo ng laman ng buko. Wow. Ayun pa. Meron pa, oh. Sige. Lahat ng buko, pitasin natin kung meron pa. Meron pa? Takas niya ng puno na yan, ano? Galing. Talaga mga sanay talaga sila, no? Siyempre mga katutubo natin, eh. Mga sanay talaga yung mga nakasanay sa gubat, sanay sa forest. Okay, buko muna tayo. Pwede mo ba kaming ipagbiyak ng buko, Edwin? Yun. Hindi kami ang bibiyakin mo, ha? Kahawig lang namin yung buko. Ay, siya. Ayan, magbuko muna tayo para ma-refresh naman tayo. Fresh buko from the farm. Ayan. Okay. Okay. Yun, tirahin ko na. Ako na, narin ko. Una ka na. Nahin ko na. Then, tayo naman yung kasunod na magbubuko. Sawa tayo sa buko rito, mga ka-onyx, ano. Yan, pwede na tayong uminom ng buko. Okay? Pabiyak pa. Oo, papa. Salamat, ha. Sarap. Tapos pasuyo na lang ito, mamaya. Fresh na fresh yung buko natin dito. So, eto, pag napagod ka, yung nakagandahan sa bukid, no, sa farm, pag napagod ka at may mga fruit trees ka, gaya nito, magbubukas ka lang and then mapapawi na yung uhaw mo at pagod mo. Siyempre, ganoon din yung guto mo dahil kakainin natin ang laman nito. Thank you, sir. Magkano ba talent fee ni Edwin? Napag-uusapan naman yan. Ano? Pag-uusapan yan. Teka muna. Doon tayo na. Ayan, mga ka-onyx, no? Napakaganda ng pagkabuko niya. Grabe. So pabukas din natin yung sa atin na ano, no, buko. Wow. So perfect yung pagkabuko niya talaga, oh. Medyo may pagkauhog ng konti yung kabila, yung eksaktong buko lang. Eto, masarap. Kain na tayo. Wow. Okay. Wow.
So ginawan tayo ng kutsara ni Edwin, mga kainag siya. At ito na ang niyog na bibirahin natin. Ayan. Nako po. Gamitan natin ang kutsara. Yun. Wah. Ayan mga ka-onyx, nakatatlong buko na si Inags ng sabaw tsaka Sarap eh. anong yan Inags? Walang ganito sa Canada eh. Ganun ba? Meron man, napakahirap hanapin. Ito fresh from the tree. Pero magkano ang buko doon kung meron man sa mga tindahan? Siyempre medyo mahal, iba ang value ron eh. Okay. Pero wala akong idea kung magkano. Eh dito, Pipitasin mo lang sa puno mo. Libre. Ang dami pa. Ito pa. ubos. Sabaw naman. Yun. Ayos. Ayun mga ka-onyx, no? So, dito sa probinsya, dito sa Pilipinas, so anywhere pwede ka makakuha ng buko. Tsaka sa bahay namin sa San Jose, may tanim rin tayong buko doon. Kaya anytime, basta may buko, pwede tayo magbuko. So ganun din dito, no? Anytime na pumunta, kahit linggo-linggo tayo pumunta, mayroong supply ng buko, hindi tayo mauubusan. Kaya sa susunod na mga balik ni Inags dito, so magsasawa siya ng buko. Ayan mga ka-onyx, tayo pabalik na doon sa may kubo at mamimitas na tayo ng mga fresh vegetables. Papipitasin natin syempre si Inags para ma-experience siya naman mamitas na mga sariwang gulay. Ayan, so ito pa yung mga i-develop pa natin. So medyo tambuan pa rin siya. So gulay din sana itatanim natin dyan, ano? Pero naghahanap pa tayo ng magagaling talaga magtanim ng mga gulay. At syempre, kailangan pa rin natin ng pera, pambungkal. Pero kahit may pambungkal naman tayo, kahit may traktora tayo, mukhang mahirapan tayo na magtanim kung wala tayong mga expert na magugulay, nagtatanim ng mga gulay talaga. Lalo na kung organic yung itatanim natin. Yan, andito na tayo. Teka muna. Asan yung kalabasa? Edwin, merong kalabasa rito nung nakaraang linggo kami ni Henry na nakita. Andito hanapin natin. Okay, sige. Nung nakaraang linggo mga ka-onyx, nandito kami ni Henry, kaya lang hindi nagpakita ngayon si Henry, ano, kasi halos first time ko rin na nag-video dito sa farm na to. Matagal din ako hindi nag-video kasi pagka nandito ako, pag nag-video ako, pag nag-vlog ako, hindi na ako nakakapagtrabaho, hindi na ako nakagawa ng mga dapat kong gawin, kaya hindi na talaga ako nag-video. But this time, sabi ko nga, ipiprepare namin, no, yung kalabasa, no, na nakita namin, no, ni Henry na namunga dito ng mga tinanim namin kalabasa rito. So ngayon merong kalabasa na kami nakita rito ay kaya lang sabi ni Edwin kinain daw ng daga. Kinakain niya ng daga yung mga bulaklak, yung mga bunga niya, yung pati yung sanga, ayan, no, may mga kain. Pero noong nakaraan kasi nakabitin yung kalabasa rito. May nakita pa kaming isang kalabasa rito hindi ko alam kung nawala na rin. Ayun yung kinakain niya ng ng daga, yung mga talbos, lantana. So, check nga natin diyan, Edwin, yung kalabasa dito lang nakita namin, tignan mo. Baka ayan, ba't naka-yung yan? Ayun. Iyon pala naman, nahulog lang pala, pero tignan niyo naman yan mga ka-onyx, yung kalabasa na ma-harvest natin sa wakas. Ang laki! Wow! Ayos! Talaga naman. I-harvest na natin yan. Ayos! Meron tayong harvest. Okay. Okay, sige. Pakita natin kay Boss Inag yan, no? Pahawak muna nito, Edwin, ha? Ito yung papakita natin. Ayan. Meron tayong harvest na kalabasa. Actually, tanim natin yung mga kalabasa, no? Marami yung tanim natin na kalabasa dito. Ang problema natin, ang dami ring daga kasi hindi namin nalilinis yung mga damo paligid ng kalabasa. Pero ngayon, alam na namin, pag nagtanim kami ng kalabasa, dapat linisin yung mga damo sa gilid para hindi dagain. Pero at least, may na-harvest pa rin kami, no? Kahit dinadaga yung aming kalabasa. Eto.
Wow, ang laki nito, ang bigat. Mga ilang kilo to? Siguro eh. Mga 5 kilo raw to, ang bigat nga. Pakita na natin kay Inags. Okay. So, ayos, masaya tayo ngayon kasi at least naka-harvest tayo ng kalabasa. Ang laki pa, no? Ipagmamalaki natin, papakita natin kay Inags at saka sa mga viewers niya sa iba't ibang lupalop ng mundo, syempre. Yan. Isa lang yung nakuha nyo? Isa lang po. Pero marami kang bunga. Ayan lang, yung pwedeng i-harvest. Marami lang pong harvest. Ayos, at least meron, no? Kahit isa. Okay, ayan mga ka-onyx, ano, magtatanim tayo ngayon ng kamote at isasama natin si Inags na magtanim ng kamote. Yan. Okay. So, tingnan natin kung paano tayo magtatanim ng kamote kasama si Inags. At syempre, abangan natin, no, kung talagang green thumb din si Inags. Ang dami-dami tinuturo sa atin kanina sa vlog niya. So, tingnan natin after 3 months kung mamumunga ba. Yun. Pag namunga, ibig sabihin tama yung tinuturo niya sa vlog niya. Pag hindi, Diyos ko day. Kaya agriculturist na kayo. Pero madali naman mabuhay mga ka-onyx, no, yung kamote. Kaya I'm sure naman mabubuhay ang tanim ni Inags. Galing mag-demonstrate sa atin kanina eh. Okay? Ayos. Naalala ko dati nung ano eh. Nung elementary kami, sa public, nagtatanim tayo ng ganito eh. Ito yung paborito namin, tanim kamote kasi madaling mabuhay. Yan, ngayon masusubukan uli natin. So yan, hintayin natin, no, itong tatanim namin ni Inags. Mga 3 months lang to dapat. So mag-harvest na tayo. Papakita namin sa inyo ulit pagka nag-harvest na tayo. Ito yung pinakamasarap na kamote, no, yung kulay dilaw na matamis talaga siya at pinakamahal. Ay, sisira yung aking pangromansang kamay. Siya. Patay tayo. Pero okay lang to dahil dito naman sa Pilipinas eh, may experience ulit natin. Yan. Ayan, naglilinis kami rito mga ka-onyx dahil itatanim natin itong dwarf coconut dito mismo sa area na to. Tsaka magtatanim tayo ng katuray din. Diyan lang rin banda. Tatanim natin siya. So dito natin huhukayin yung lupa. Ito mga ka-onyx. So magtatanim na tayo ng dwarf coconut, pero para sa kaalaman ng lahat, ano, so si Edwin may dalang tree guard para safe yung ating dwarf coconut. Hindi basta-basta dwarf coconut ito, no, mga ka-onyx, mga viewers natin. Ito yung pinakamahal na coconut. So ibinigay lang sa akin ng isang client natin. Ang tawag raw rito ay buko pandan coconut. So bakit buko pandan? Kasi ang sabaw raw talaga niya ay parang Sprite ang lasa, no? Kakaiba, parang buko pandan talaga. So ganun siya kalasa at ganun siya kasarap. Kaya buena mano, no? Delikado yata. Mukhang si Inags ang magtata. Hindi tayo sure kung mabubuhay o kung green thumb ba talaga siya, no? Sigurado yan. Sigurado raw. So tingnan natin, ano? So siya yung pagtatanimin natin dito. So sana mabuhay. So para meron din siyang alaala sa pag-unang bisita niya rito sa Mick Organic Farm. Okay? Sigurado yan. Ngayon kulay green, bukas brown na yan. Yun. Alright. Inags ang pangalan ng puno na to. Oo, tandaan natin, ha, Inags ang pangalan ng punong ito. Siyempre. Ayos. So ganyan pala magtanim ng coconut. Pasubukan mo na ba magtanim, Inags, ng mga fruit trees? Oo naman. Ang coconut. Ngayon, First time. O yan, kita nyo mga ka-onyx, ka-Inags, first time pala ni Inags na nagtanim ng
ng coconut. So ang coconut na to, ang pangalan niya ay Inags. Okay? Inags coconut. Ayos. So sana mabuhay ano. Bubuhay yan. Okay, ilalagyan na ngayon ni Edwin ng trigger ano, para siguradong hindi masagi ng mga hayop o ng mga bata itong Inags coconut. Ano ba yan? Pati ako nalilito. Inags buko pandan coconut. Yan. Okay. Abangan natin yan mga Kaonix, Kainags, no? Kung mabubuhay ba yung tanim ni Kainags na coconut tree dito sa Calapan City. Okay? Ngayon naman, yung katuray naman yung itatanim ni Inags. So, yan naman yung titignan natin kung paano niya niya buhayin, no? Yung katuray. So, ito yung katuray, no? Kung matatandaan nyo, galing pa to ng San Jose, no? Occidental Mindoro. Doon kung saan nagtatrabaho dati yung aming tatay. Murta. Okay, San Jose Occidental Mindoro. Ano, tirahin ko na? Okay, ito na yung katuray, no, na galing pa ng Murta, San Jose Occidental Mindoro. At itatanim ni Kainags para meron siyang alaala, no, at remembrance ito. Bukod doon sa Inag coconut buko pandan, meron din siyang itatanim dito na Katuray ni Inags. yun, katuray ni Inags naman. Puro may Inags yung mga itinatanim dito. Mukhang magiging farm na rin ni Inags ito, ah. Ayan, tinatanim na ni Inags yung katuray natin, no? Basta tabunan nyo na lang. Okay. Pahawak mo naman, Edwin, para magandaan tayo. Ayan. Okay. So, tignan natin yan, no? Mga ka-Onyx, mga ka-Inags, kung kaya bang mabuhay ng tinanim ni Inags na katuray naman. So, sabi nila, pag green thumb ka raw, kahit paano mo siya tinanim, no? Kung kahit pabalibalintok, pabalibaligtad, o itusok mo lang yan, buhay yung tinanim mo. So, titignan natin si Inags, no? Kung talaga bang green thumb din siya. Ayan. Ayos. Okay, tingnan nyo namin yung pasiksik-siksik niya. Mukhang talagang marunong magtanim to. Nagtatanim ka rin ba sa Canada? Siyempre naman. Meron palang tanim din si Inag sa Canada. Ayos. Good. Okay, abangan natin yan mga ka-Onyx, mga ka-Inags, kung mabubuhay yung mga tanim ni Inags dito sa Mick Organic Farm, Calapan City, Oriental, Mindoro, Philippines. Ba, malapit ng magaya. Konti na lang, parehas na. Ayos. Okay, nagtatalbos kami dito ni Inags, no, ng yan yung tinatawag na native na ampalaya or ligaw na ampalaya. Pero yan yung talagang masarap dahil malasa. No, lalo na yung bunga niya, maliit lang siya pero talaga namang napakasarap dito sa munggo. So mananalbos tayo diyan. Siyempre sarap sa munggo, no? Ito pala yung mga ligaw na ano? Ligaw or native na ampalaya na tinatawag. Tapos may maliliit lang yung bunga. Yung maliliit ang bunga. Kung makakuha sana tayo ng bunga, mas maganda. Okay. Ayos. Totoo. Yan. Totoo. Lulusot lang tayo rito. Para mapitas natin. Iyon. Hirap din pala pitasin to. Kailangan pala kutsilyo o gunting. Yun. Kuha. Eto, mga ka-Onyx, nakapitas na si Inags nung isang patola doon. So, tayo naman ang pipitas ng patola rito. Eto, malaki-laki siya. Wow. Teka, mukhang sumabit pa. Oops. Naku, parang ayaw pang magpapitas sa atin itong patolang to eh. Oo. Naku, mukhang sisirain pa natin yung balag eh. Pagalitan tayo ng mga kasama natin dito, ano. Yeah. Okay. Napitas rin natin yung ating patola. Sarap nito. Merong nakukuha ng kalamansi.
Dami niya. Dami niya. Bunga rito. Ayan po. May pang ano pa. May pang tinola pa oh. Mga kainis. Pwede natin ito. Haba. Fresh na fresh. Organic. Naputol. Organic tol no? Oo naman, walang chemical fertilizer yan. Yan, Puro organic. Kita nyo mga kainis oh. Ito pa isa. Napakahaba nito. Pintas na natin. So ito na si Inags, no? Dala na yung mga harvest namin galing farm. So mukhang marami na harvest ah. Siyempre, ito yung harvest natin eh. Pako, Yun. kalabasa. Pakita mo yung pako. Ayan. Yun, yung pako oh. Ayan, yung mga talbos ng ano, ampalaya. Ito ro, talbos ng ampalaya. Wow, may sili pa oh. Ayun, sili, kalamansi. Diyos ko, kamatis, no? Natabunan na lang ng talbos ng ampalaya eh. Okay. Nag-enjoy kami rito, no? Lalo na syempre si Kainag sa pag-harvest ng mga gulay natin. Yan. Okay, ito yung ginawang bahay no ating mga kasama rito sa bukid. So gusto natin komportable sila. Actually, ito yung bahay na komportable sila. Kaya sila yung gumawa at sila yung kung ano yung gusto nilang bahay. So ito yon. So nagpapahinga muna kami ni Inags habang kami ay naghihintay ng gabi. So gusto kasi natin ipakita kay Inags yung mga alitap-tap dito sa gabi. Talaga namang grabe, parang Christmas lights kapag sila ay nagkumpul-kumpulan yung mga alitap-tap. Opo, maraming mga alitap-tap dito mga ka-Onyx ano. Talaga nagkukumpulan dito lang sa likod no ng bahay, nagkukumpulan sila, talagang sobrang dami nila. Pero ngayon ay lumipat sila ng pinaninirahan nila. Medyo malayo-layo na doon. Pero tanaw na tanaw pa rin natin dito pag nakita natin nagkukumpulan doon. Pero malay natin, bumalik ulit sila rito. Actually, dito sa punong to lang oh. Yan dalawang yan. Diyan sila talagang parang Christmas tree, nagkukumpulan. Noong December yon. Pero ngayon, January, hindi natin alam kung saan yung kanilang bahay. Abangan natin yan mamaya.